pag-aaral at patuloy na pag-aaral, kaya inaakay tayo bilang isang iglesia na lumalim at lumago sa ating pagiging mga mananampalataya at lumago din ng iglesia. Dahil kapag lumalago ang bawat membro ng iglesia, ang iglesia ay lumalago. At lalong naging malawak ang mga paggawa at gawain pwedeng magawa. Magpapatuloy po tayo ngayong umagang ito sa ating pag-aaral, pagtuturo, paano paunlarin at palalaguin ng iglesia. At ang ating pong pag-aaral ngayon tungkol naman sa pagkakaisa ng iglesia. Pakibuksan po ang inyong mga Biblia sa Efeso chapter 4, talatang 1 hanggang 4. Efeso chapter 4. Naroon po kayo, sabayan niyo po ako sa pagbasa. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhig sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matiyaga, magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu, gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Tuloy po natin ang basa. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo, isang Diyos at Ama nating lahat, siya higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasa lahat. Ang bawat isa sa ating binigyan ng tanging kaloob ay sa sukat na ibinigay ni Kristo. Saglit po tayo manalangin. Painuhin po kami ng iyong patuloy na gabay sa umagang ito upang maunawaan namin ang iyong salita at nais mong ituro sa amin ngayong umaga. Gawin niyo pong masunuri ng aming mga puso upang sa amin, hindi lamang namin pakinggan, kundi aming tatanggapin, tatanim sa aming mga puso at isa sa pamuhay, Panginoon. Samahan niyo po ang bawat isa na naririnig ngayong umaga, maging ang mga nasa kanilang mga tahanan, mapagpala po ang lahat ng iyong salita. Panalangin po namin ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Dito po sa ating binasang mga talata ay merong pamamanhig si Pablo sa mga taga-Efeso. Si Pablo ay namamanhig, o sa ibang salita ay nakikiusap sa mga mananampalataya sa Efeso tungkol sa isang bagay. Ang sabi niya diyan sa verse 1, namamanhig ako sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Merong madiin na pakiusap ng apostol para sa iglesia. Para sa mga, specifically, para sa mga tinawag ng Diyos o para sa mga hinirang ng Diyos. Ngayon tayo mga narito ngayong umaga at nakikinig ngayong umaga ay naniniwala na kung ikaw ay naniniwala na ikaw ay tinawag din ng Diyos, kabilang sa hinirang ng Diyos, ang pamanhig ni Pablo ngayong umaga ay pamamanhig din para sa bawat isa sa atin. Namamanig siya na tayo ay mamuhay ng nararapat sa mga tinawag. Meron pang pamumuhay na hindi nararapat, at bakit naman ang kanyang pakiusap? Maaari natin tingnan ito na merong buhay na dapat ay, merong tamang pamumuhay na dapat nakikita sa isang tinawag o hinirang ng Diyos. Mamuhay kayo ng nararapat. Inaasahan sa atin na tayo namumuhay na ng nararapat. Dahil meron hindi nararapat na pamumuhay. Ang ating dating pamumuhay ay hindi nararapat. Hindi naaangkop sa bagong buhay na meron tayo ngayon. Kaya ang ating dating pamumuhay noon ay hindi na natin dapat pa ina-practice ngayon. Dahil hindi na siya nararapat. Huwag na tayong mamuhay na hindi nararapat. Kaya ating iiwan na, tatalikuran na ang mga hindi nararapat sa ating pamumuhay. Ang mga hindi nararapat sa ating pamumuhay. At ang salita ng Diyos
Paunti-unti nagtuturo sa atin, nagpapamalay sa atin kung ano-ano yun. Para sa mga tinawag ng Diyos. And pagdating sa verse 2, binanggit ni Pablo ang ganitong mga pangusap na dapat makita sa mga tinawag ng Diyos na ganito. Kayo maging mapagpakumbaba, mabait, matiyaga, magmahalan, at magpaumanhinan. Ito ang mga katangiang nararapat na makita sa mga tinawag na hinirang ng Diyos. At ganito, ito ang dapat nating ina-practice sa ating pamumuhay ngayon. Ito ang ating dapat na inapagsikapan maabot o taglayin sa ating buhay at pagkatao. Ang totoo, mga katangian niya ay fundamental para sa patuloy na ikalalag ng iglesia. Dahil katulad nga na sinabi ko sa aking pag-uumpisa, kung lalago ang bawat membro, ang iglesia ay lalago rin. Ngunit kapag ang mga tao sa iglesia ay hindi nalago, hindi rin nalago o lalago ang iglesia. Kaya ibig sabihin, merong portion na sa bahagi natin, kasalalay, ng mga mananampalataya, ang patuloy na ikalalago ng iglesia. Kaya ganoon na lamang ang pakiusap ng apostol na mamuhay kayo gaya ng nararapat. Evaluate mo nga ang iyong sarili ngayong umaga, namumuhay ka ba ng nararapat bilang tinawag ng Diyos? Ikaw ba ay namumuhay na ng nararapat? Kung ang buhay mo ay katulad pa ng dati, palagay ko hindi ka pa namumuhay ng nararapat bilang tinawag ng Diyos. Kailangan mo ng baguhin, kailangan mo ng talikuran yun, kailangan mo palitan. Kailangan natin magpatuloy sa paglago. Hindi kalooban ng Diyos sa tayo pinalago. Ang kalooban ng Diyos, ang bawat mananampalataya nagpapatuloy sa paglago. At kalooban niya ng iglesia ay natin. At ang isa sa dapat nating pinalalaguan ay ang issue ng pagkakaisa. Kaya sabi na dito, verse 3, pag sumakitan ninyo, o sa ibang salita, pagsikapan ninyo, mapanatili ang pagkakaisa. Meron assignment na ibinigay si Pablo sa iglesia, sa bawat mananampalataya sa iglesia. Ang assignment ay pagsikapan ninyo mapanatili ang pagkakaisa. Lalo pa nga ang iglesia ay binubuo ng iba't ibang uri ng mga tao, iba't iba ang mga pag-uugali, diba sa iba-iba ang mga pagmumukha natin, iba-iba ang mga height, kulay, pero higit doon, meron tayo pa iba't ibang mga pagpapahalaga na kinalakhan, meron iba't ibang mga pananaw at paniniwala natin. Iba't iba ang mga pamilya nating pinanggalingan, kaya iba-iba din ang mga kulturang ating kinasanayan sa paglaki. At maaaring hindi yun naakma sa iba. Pangit sa kanila, maganda sa atin. Yung maganda sa atin, pangit sa kanila. Sadyang gano'n. Dahil tayo magkakaiba. Pero tayo pinagsama ng Diyos at ginawang isa. Bilang iglesia, meron din tayong magkaibang gusto at mga pamamaraan sa buhay. And yet, narito tayo ngayong umaga, pinagsama-sama ng ating Panginoon. May panganib na dala ang ating pagkakaiba-iba. Dahil maaaring pagsimulan nito ng iba't ibang mga kaguluhan o pag-aaway-aaway sa loob. Kaya nga mahalaga ang ating pagbubulay ngayong umaga upang maunawaan natin at maiwasan natin ang panganib na iyon despite of our differences. E ngayong umaga, pag-aaralan natin bakit natin dapat mapanatili ang pagkakaisa o bakit dapat natin panatilihin na nagkakaisa ang iglesia. Meron tatlong dahilan. Una, dahil ginawa tayo ng Diyos na iisa. Sabi diyan sa Efeso chapter 4 verse 3,
Pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu. Sa talatang ito'y sinasabi ang pagkakaisa'y mula sa Espiritu. Ang pagkakaisa sa iglesia ay galing sa Espiritu, gawa ng Diyos. Kaya hindi ito nagmula sa atin, hindi ito bunga o resulta ng pagsisikap ng sino mang membro o tao sa iglesia, kaya meron pagkakaisa. Ang origin ng pagkakaisa ay nagmula sa Diyos. Actually, ito'y kaloob ng Diyos para sa iglesia. Kaloob ng Espiritu Santo. Tayo mga tao, hindi sa atin, nalikas sa atin ang pagiging makasarili mula pagkabata. At ang pawang iniisip natin ay ang palaging tungkol sa ating sarili lamang. Dahil lumaki tayong ganoon, from baby hanggang pagtanda, na gusto natin palaging tayo ang sentro. Self-centered. Ngunit nang tayo ay sumampalataya kay Kristo, nabago yun. Nang tayo binautismuhan sa Espiritu Santo, sa iisang katawan, tayong lahat ay nagtemplo, banal na templo ng ating Panginoon. At ang sabi, nananahan sa atin, bawat mga mananampalataya, ang banal na Espiritu. Tingnan nyo ang sabi ko sa Batang Baba, verse 4 hanggang verse 6, may iisang katawan. At gusto ko kung pansinin nyo ang salitang iisa. Guhitan ninyo kung gusto ninyo. May iisang katawan, iisang Espiritu, kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo tinawag ng Diyos, may iisang Panginoon, iisang pananampalataya, iisang bautismo, iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ang higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Ibang version na aking binasa. Ilang beses tinanggit yung salitang iisa diyan sa inyong mga hawak na Biblia. Dito sa ating binasang version ay 7 kung hindi ako nagkakamali. O 6 na beses binanggit ang salitang iisa para bigyan ng emphasis. Alam natin namang, sinabi na natin na kapag paulit-ulit na inabanggit ang isang salita o isang bagay katotohanan sa Biblia, yun ay para bigyan ng diin dahil mahalaga ang bagay na yun. Ang ating pagiging isa o pagkakaisa ay gawa ng Panginoon, gawa ng Diyos. Ang Diyos ang nag-initiate ng pagkakaisa sa ating lahat. Nang sumampalataya tayo kay Kristo, iniugnay niya tayo sa isang katawan. Sa iisang katawan. Katulad nga ng ating katawan ito, pinaral natin ng last Sunday sa mensahe ko ni Doktora, binubuo ng iba't ibang bahagi, magkakaiba, may magkakaibang kakayanan, papel na ginagampanan, ngunit naging isang katawan, pinag-isa, at nagkakaisa sa kanilang mga paggawa. Iisa ang kanilang tugla, iisa ang gusto mo pangyari. Hindi sila nagkukontrahan. Gawin din tayo sa iglesia, binubuo ng maraming bahagi, ngunit iisang katawan tayo at si Kristo ang ulo. At sa iglesia ay iisang Espiritu din lamang, tulad ng ating binasa. Iisang Espiritu din lamang ang nananahan sa ating lahat. At iisang Espiritu din lamang ang gumagawa sa ating lahat. Kung paano sa ating katawan ay iisang kaluluwa ang nakatira, ganun din sa iglesia, banal na Espiritu lamang ang nananahan. Iisa. Hindi yan magkakaibang Espiritu. Yung banal na Espiritu nananahan sa akin sa iyo, nananahan sa ating lahat pare-pareho. Iisa. At dahil iisang Espiritu ang nananahan at gumagawa sa ating lahat, nagkakaisa tayo lahat. Kaya imposibleng magkaroon ng division
Dahil hindi pwedeng kontrahin ang banal na Espiritu ng kanyang sarili. Kung ano ang nais siyang ipagawa sa utak, yun din ang magiging galaw at paggawa ng ibang bahagi ng kamay ng paa. Hindi pwedeng magkakaiba at magkukontrahin sila. Hindi matatawag na katawan ng gano'n. Iisa ang Panginoon na pinaglilingkuran nating lahat. At lahat ng ginagawa natin ay para sa isang Panginoon. Liban na lamang kung meron kayong ibang Panginoon. Iisa ang ating pananampalataya, hindi tayo nagkakaiba-iba. Tingnan mo nga yung katabi. Tiyak ka ba na hindi kapareho mo sa pananampalataya? Iisa ang pananampalataya natin, amen? Kay Kristo. Hindi magkakaiba. E paano magkakaroon ng disagreement? Kung iisa tayo, iisa ang ating Panginoon, iisa ang ating pinaniniwalaan, iisa ang ating tinutudlan. At meron pa rin iisang mga pangako, parehong mga pangako. Pangarap na tayo inaasam na mangyari, maabot. Iisang ebanghelyo ang ating tinanggap at ating ibinabahagi sa iba. Iba dyan yung mga katibayan na tayo bilang isang iglesia, iisa. Ang iglesia ay talagang pinag-isa ng Diyos. Ginawang isa ng Diyos. At idinisenyo ng Diyos na nagkakaisa. Kaya paano magkakaiba-iba tayo at magkakahati-hati? Gayong iisa ang Diyos nating lahat. We belong sa pareho ng isang pamilya. Walang taga-JMA, walang taga-Ibias, walang taga-TV5 sa atin. We belong sa isang pamilya lang. Iisang Diyos ang nananatili sa ating lahat, mga kapatid. At patuloy na kumikilos sa ating mga buhay. Kaya kung tunay tayong sa Diyos, take note niyo po ito, kung tunay kang sa Diyos, kay Kristo, dapat kaisa ka sa iglesia. Dapat kaisa ka ng iba sa iglesia. Dapat kaisa ka sa mga layunin, kaisa ka sa pangarap, kaisa ka sa tudlain, kaisa ka sa mga paggawa at pagkilos. Hindi po pwedeng iba ang iyong tinutudla, iba ang iyong pinapangarap, iba ang iyong naisabutin, hindi pwedeng ganoon. Dahil sa iglesia, iisa ang gusto nating marating. Dahil hindi pwedeng iba-iba. Iisang Espiritu kasi ang gumagawa sa ating mga kapatid. At iisang buhay din na ang dumadaloy sa atin, ang buhay ng Espiritu Santo. Kaya pare-pare ang tibok ng ating puso. Iisa ang tibok ng ating puso. Iisa rin ang hangarin ng ating isip. Kaya tayo nagkakaisa. At sa gayong paraan, matutupad natin ay isa sa katuparan natin ang mga plano at layunin ng Diyos sa atin at sa pamamagitan natin. Kaya paano magkakaiba-iba tayo kung ito ang sinasabi ng salita ng Diyos? Tungkol sa atin, tungkol sa iglesia. Hindi ba't na imposible kung titignan natin? Iisa ang Diyos. Ang ating pagkakaisa pala hindi gawa ng tao. Kaya kahit mabait ka, kahit parang wala kang ginagawa na hindi maganda, hindi nangangulugan na dahil sa iyo kaya meron pa unity. Hindi ito bunga ng pagsisikap ng sino. Ang nagpaumpisa, nag-initiate, gumawa nito ay ang ating Panginoon. Kung tayong lahat ay patuloy lamang na magpapasakop, ang key mga kapatid, ang susi, para ito ay patuloy na magkaroon ng katotohanan sa atin sa iglesia at magkaroon ng katuparan, kailangan tayo patuloy na nagpapasakop at sumusunod sa Diyos na nananahan sa atin.
Kailangan ang bawat isa sa atin ay nasa ilalim ng kontrol ng banal na Espiritu. Nagpapasakot tayo at sumusunod tayo. Kapag ganyan ang ating kalagayan, tiyak na ang resulta nito ay ganap na pagkakaisa. Ganap na pagkakaisa. Gusto niyo ba yung mga kapatid na magkaroon tayo ng ganap na pagkakaisa? Ang susi pa na para makarating tayo sa ganap na pagkakaisa ay kung ang bawat isa sa atin, hindi ko sinasabing siya lamang, ako lamang, ang sinasabi ko'y bawat isa sa atin ay lubos na magpapasakop at susunod sa Diyos at paghahariin ng Diyos sa kanyang puso at buhay. Magkakaisa tayo. At ganap na magkakaisa. Hayaan natin ang Diyos ang may kontrol sa atin. Kaya kung ang Diyos ang may kontrol sa atin, hindi pwedeng kamubuhuin natin ang isa't isa. Hindi pwedeng itataboy natin ang isa't isa. Walang magtatabuyan sa atin kung gayon. Hindi tayo pwedeng magpataasan o magpagalingan man o mag-inggitan at magsiraan. Nagagawa lamang ito ng mga taong wala sa ilalim ng kontrol ng Espiritu, sa halip nasa kontrol ng Ama. Ang mga taong pinagmumulan ng inggitan, siraan, awayan, ay malamang-lamang ay wala sa ilalim ng kontrol ng Espiritu dahil hindi ng kalooban ng Espiritu ng Diyos. Sila ay nasa ilalim ng Espiritu ng Ama, ng kapangyarihan ng Ama. Kaya ang sabi ng talata, pagkakaisang mula sa Espiritu. Kamusta ka, kapatid? Kamusta ang iyong ikaw ba ay nasa ilalim ng kontrol ng Espiritu? Ang buhay mo ba ay lubos mo nang ipinapasakop sa Panginoon? Parang malungkot namang sabihin, kung hindi ka pa lubos na nagpapasakop ng iyong buhay at sumusunod sa Diyos, hindi ka pa namin tunay palang kaisa. Kung hindi ka pa nakikipag-isa sa mga kapatid sa iglesia, baka kailangan mo siya sa atin ang iyong sarili at iyong itanong, ano ang problema? Ano ang problema? Dahil kung tunay na nananahan ang Espiritu ng Diyos sa iyo, dapat kaisa ka sa isip, sa puso, sa salita at sa gawa. Kung kaisa ka, nananahan sa iyong banal na Espiritu, dapat kaisa ka sa puso, isip at gawa, kahit sa salita. Kung isang Espiritu ang gumagawa sa ating katulad ng sinabi ng talata, imposible rin iba't iba ang resulta. Hindi pwedeng magkakaiba ang mga resulta. Magkakaiba-iba lamang ang resulta kung iba-ibang Espiritu ang gumagawa. May Espiritu ng inggit, Espiritu ng pagiging mayabang, Espiritu ng paghahangad ng sariling katanyagan, Espiritu ng pagkamakasarili, Espiritu ng pagpipilit ng sariling gusto. Kung iba't ibang Espiritu ang nananahan sa atin, ay iba't ibang ang resulta niya. Iba't iba ang pwedeng makita natin mga outcome niya. Pero kung iisang Espiritu lang ang nananahan sa atin, Spirit of God, iisa ang resulta. Kaya mahahayag mga kapatid, kung anong Espiritu ang may control sa atin, sa iyo, kung ano ang bunga makikita. Makikita sa bunga kung sino, kung ano ang may kontrol sa iyo. Dahil ang ating pamumuhay ay resulta ng kung anong Espiritu ang pumukontrol sa atin. Anong klaseng pamumuhay meron ka? Yan ay result, palatandaan ng kung anong Espiritu ang may kontrol sa iyo.
Ngunit sa mga pinananahanan, pinag-aharian ng Espiritu ng Diyos, walang salang magkakaisa sa isip, puso, maging sa damdamin at puso. Sabi ng Galatia 3:27 hanggang 28 na ito. Sapagkat ang lahat, Galatia 3:27, sapagkat ang lahat ng nabautismohan kay Kristo ay pinananahanan ni Kristo. Wala nang pagkakaibang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya palagi natin babalikan yung dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Yun ang ating pinakamatibay na patunay at pwedeng panghawakan. Na dahil tayo isa, dahil tayo nakipag-isa kay Kristo. Iwalay doon sa katotohanan yun. Imposible rin magkaroon ng pagkakaisa. Tayong lahat ay isa, kaya sabihin mo sa iyong katabi, kaya dapat tayo magkaisa. Dapat tayo magkakaisa. Napansin niyo po bang pinakahulugan sa talatang ito, ang unity as being one. Yung unity, i-define na one. Ibig sabihin ng unity daw, iisa. Ano? Yung unity. Unity means one. Pangalawa, na dahilan, bakit dapat nagkakaisa ng Iglesia? Dahil binuklod tayo ni Kristo ng kapayapaan. Second part ng verse 3 ng sa chapter 4. Pag sumakita ninyong mga panatiling pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod na kapayapaan. Dito naman sa bahagi ito ng talatang ito, sinabi, nabubuklod tayo ng kapayapaan. Ano niyo po yung walis? Best na illustration na yung walis. Magkakaisang piraso ng tingting, pero sila pinagsama, naging isa, sa pamamagitan ng ng buklod, ng tali. And because of that, sila yung naging isa, despite na sila yung marami at magkakaiba, sila yung naging isa. At naging lalong kapakipakinabang. Ganon din sa Iglesia, tayo marami. Ay marami. At iba't iba. Ngunit binuklod tayo ng Kristo sa pamamagitan ng kapayapaan. Ginamit ng kapayapaan. Ang talik na ginamit ay kapayapaan. Tingnan niyo po, sabi sa NIV translation, through the bond of peace. Sa iba namang salin, peace that ties you together. Talik na nagbubuklod sa atin ay ang kapayapaan. Ngayon, si Kristo ay pinakilalang Prince of Peace ng Biblia. Kaya nung tanggapin natin si Kristo bilang ating pong Panginoon, sumaatin na rin yung kapayapaan niyo. Yung kapayapaan niyo na nasa Kristo ay sumaatin rin. Kaya kung si Kristo ang nag-ahari sa ating buhay, lagi tayong makakasumpong ng kapayapaan. Kung ibig natin mapanatili ang pagkakaisa, kailangan si Kristo ang nag-ahari sa ating puso. Dahil ang kapayapaang dulot ni Kristo ay naghahanap palagi ng isang maayos na pagnayan. Alam niyo po ba na si Kristo, alam niyo man, si Kristo ay namatay sa krus sa layunin na tayo pakipagkasundo sa Diyos dahil tayo mga kaaway ng Diyos. We are enemy of God. Ang sabi ng Colossus 1:20, at iniibig niya ang sandaigdigan, naroon po ba kayo sa Colossus 1:20, at iniibig niya ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng anak,
sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, ay nagkasundo ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Pansinin niyo yun? Ipinakipagkasundo tayo ng Kristo sa Diyos Ama, ang tao sa Diyos. At ang sabi pa ay, iniibig niyang ang sandaigdigan ang ginamit na salita, sandaigdigan ang mundo. Makipagkasundo sa Kanya sa pamagitan ng hindi lingid sa atin na tayo na dahil sa kasalanan, tayo naging kaaway sa Diyos ng Diyos, napalayo sa Diyos, tinapukutan ng Diyos, at karapat-dapat sa kaparusahan ng Diyos, kaparusahan ng kamatayan. Ngunit sabi diyan, dahil sa kamatayan ni Jesus sa krus, pinakipagkasundo niya tayo sa Diyos Ama. Sa NIV translation ang sabi, by making peace through His blood. Yung salitang pakikipagkasundo ay sinalin ng making peace. Dalawang dating magkaaway, pinagpayapa sa isa't isa, pinagkasundo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Kaya nang nangalit tayo kay Jesus, bawat isa sa atin ay pinagkasundo na sa Ama. Kaya napahawi na ang galit ng Diyos laban sa atin, nakasumpong tayo ng kapayapaan. At itinuturing na tayo ngayong kaibigan at anak ng Diyos. Pero bago natin matamo ang kapayapaan ito sa Diyos, mga kapatid, meron munang ibinigay at isinakripisyo ang Panginoon. Inihandog na muna ang Kanyang sarili para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kasi kailangan munang mapawi ang puot ng Diyos, kailangan munang mapatawad tayo at malinis sa ating mga kasalanan. Dahil kung walang pagpapatawad, walang kapayapaan. Kung hindi tayo makakasumpong ng kapatawaran, hindi rin tayo makakasumpong ng kapayapaan sa Diyos. Kailangan muna tayo mapatawad para yun na pa sa atin. Kung walang kapayapaan, wala rin pagkakaisa. Totoo yan sa Diyos, mga kapatid. At yan ay totoo sa atin sa Iglesia. Kailangan pawiin natin sa ating puso ang anumang negatibong damdamin na mayroon tayo sa isa't isa kung meron man. Hindi tayo magkakasundo-sundo at magkakaisa maliban na lamang kung willing tayo na magpatawaran, patawarin ang isa't isa, kalimutan ang kasalanan ng isa't isa, laban sa isa't isa, dahil sa ganyang paraan lamang tayo magkakaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Start from forgiveness and acceptance. Hanggat hindi tayo dumarating sa ganoong pagpapasya, mahirap maabot ang kapayapaan sa isa't isa at mahirap maabot ang pagkakaisa. Imposible pa nga po ang pagkakaisa kung tayo magkakaaway at magkakasalungan sa isa't isa. Kailangan mo nang mauna yung pagpapatawad and then pagtanggap, pag-unawa, patuloy na pag-unawa para matamo natin kapayapaan sa isa't isa. At ang resulta naman ng kapayapaan sa isa't isa ay pagkakaisa. Ganyan ang ginawa ni Kristo sa atin, mga kapatid. Ganyan ang ginawa ni Jesus sa atin sa Diyos Ama, at ganyan din ang dapat natin gawin sa isa't isa. Hindi tayo pwedeng magsama hanggang hindi tayo nakikipagtayapa sa isa't isa. Meron ka bang kaalitan ngayon? Sana'y wala naman narito. Kung meron man nananawagan ng salita ng Diyos, ay kayo makipag-ayos ka. Makipagpayapa na sa Kanya. Magpatawad na kung hindi pa nagpapatawad. Humingi ng tawad kung ikaw ang nagkamali. Talang-talang sa kapayapaan at pagkakaisa sa Iglesia. Dahil tayo ang isang katawan, mga kapatid, dapat talaga tayo makipagpayapa sa isa't isa. Hindi pwedeng panatilihin natin merong awayan, tampuhan, o anumang
damdamin negatibo tayo sa isa't isa, hindi pwede pinapanatili natin. Kailangan nating pasyahan na ayusin ang ating mga kaugnayan. Kaya kung may nakatampuhan ka man na kayo hinanakitan sa mga nakaraang araw, makipagkasundo ka. Sabi ni Jesus sa Juan 14:27. Juan 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad na ibinibigay ng sanlibutan. Ngayon tayo ay kay Kristo na, ang inaasahan naman ng Diyos sa atin, nagpapanatili tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa mundo daw, kung titignan natin ang talata, sabi, hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Waring meron din ibinibigay na kapayapaan ng sanlibutan. Waring. Pero ang sabi ay, hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Ano ba ang sinasabing kapayapaan sa sanlibutan? Kapag tahimik. Kapag tahimik ang mga bagay, inadifine ng mundo'y na may kapayapaan. Pero sa iglesia, ang katahimikan hindi nangangahulugang may kapayapaan. Maaaring hindi ka nga naimik, ngunit ang iyong puso'y punong-puno ng pagkamuhi, galit, hinanakit o tampo sa isa't isa, sa iba, sa kapatid. Wala rin kapayapaan. Kung ganun, ang kapayapaan internal, dapat mag-umpisa sa Panginoon. Sa mundo, nagtitimpik lamang sila sa isa't isa, parang may kapayapaan. Ikaw ba'y nagtitimpik, timpik na? Nagtitimpik, ganun daw sa mundo. Sa mga Kristiyano, hindi ganyan. Sabi ni Jesus. Ang uri ng kapayapaan daw na sa atin, ang sabi daw ng Juan 14, ang aking kapayapaan. Yung kapayapaan ni Jesus ang tinataglay natin. Ang kapayapaan nga sa atin ay kagaya ng kapayapaan na kay Jesus. Kapayapaang bunga ng pagpapatawad at paglimot sa kasalanan na nagkasala sa iyo. Dahil nilimot mo na, o nilimot na natin, pinatawad na natin ng lubos ang kasalanan nila, hindi na tayo dapat napupuno ng galit. Kasi pinatawad mo na, nilimot mo na. Kaya hindi ka na dapat napupuno ng galit, hinanakit. At hindi ka rin dapat sasabog. Dahil wala namang laman ang puso mo. Ano mang negatibong pwedeng sumabog? Walang laman kasi nagpatawad ka na, naglimot ka na. Wala kang nakalista sa iyong maliit na notebook. Binura mo ng mga yun. Wala kang listahan ng mga kasalanan ng mga kapatid. Nagigis ko bang ibig kong sabihin mga kapatid? Bakit natin kailangan ito gawin? Bakit dapat ganito ang ating ginagawa? Hindi, ang sabi kanina nararapat, mamuhay kayo ng nararapat. Hindi nararapat sa isang Kristiyano ang ganoon. Pagkilos, pag-ugali o damdamin sa isa't isa. Ang nararapat at karapat-dapat sa isang Kristiyano, hindi nagtatanim ng galit. Hindi nag-iipon ng sama ng loob. Ang karapat-dapat at nararapat sa Kristiyano, sa hinirang ng Diyos, nagpapatawad kung paano pinatawad ng Diyos. Pwede pa nga natin sabihin, ang hindi pagpapatawad ay hindi makakristiyano sa loob. Hindi makakristiyano sa loob. Kung tunay kang Kristiyano, dapat marunong ka magpatawad. Hindi dapat marinig sa isang Kristiyano ng masalitang kahit sa hanggang sa kabaong mo kita patatawanan. Walang Kristiyano dapat nagsasalita ng Diyos.
mga hintil lamang ang pwedeng makapagsalita ng Diyos. Yan ay mga ugali na hindi katanggap-tanggap sa isang hinirang ng Diyos. Para tayo magkaisa, kailangan tayo may tunay na kapayapaan sa isa't isa. Ngayon, hindi ko naman sinasabing hindi maaalis na may mga panahon at pagkakataon na tayo ay magkakasakitan, na tayo magkakatampuhan. Hindi maaalis yun dahil tayo tao at nasa lamang ito at dahil tayo meron ng mga pagkakaiba-iba sa isa't isa. Hindi maiiwasan yun. Ngunit hindi kinakailangan maging dahilan yun para masira ang pagkakaisa sa iglesia. Mayroong solusyon para agad na mapawi yun. At ang solusyon ay magpatawad, lumino, magtanggap. Pare-parehas lang tayo, mga kapatid. Ngunit hindi nangangahulugan na tayo makakagawa ng masama sa isa't isa. Magkakawatapat ang magkakawa. Kalooban ng Diyos na tayo magpapatawad at nakikipagkasundo. Mateo 5:23. Mateo 5:23, 24. Sabi doon, kung maalala mo sa naghahandog, kung maalala mo, sabi doon, na may sama ng loob sa iyo isang kapatid mo, iwan mo ang iyong handog at makipagkasundo mo sa kanya. Tuminsi ko lang doon. Yun ang sabi doon. Kung maalala mo daw na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna yung handog mo at ikaw ay makipagkasundo sa kanya. Di ba ang mga talatang ito nagsasabi, hindi kalooban ng Diyos na tayo nagpapatuloy sa paglilingkod na hindi naman ayos sa ating mga kaugnayan. Kung hindi mo magawang magpatawad, baka kailangan mong magsiyasat ng iyong puso at tanungin mo, si Kristo pa ba ang naghahari sa puso? Iutos ng Biblia pa nga, ibigin natin ang ating mga kaaway. Mabigat na utos. Pwede ko siguro isabihin, isa sa mabigat na utos. Ibigin mo ang iyong kaaway, pero hindi imposible magawa. Kung si Kristo ang prinsipe ng kapayapaan na naghahari sa ating puso, kahit ang ating kaaway pwede natin ibigin. Kaya natin ibigin. Lalo pa naman sa iglesia, hindi naman natin kaaway ang isa't isa dito, tayo magkakapatid sa Panginoon. Kasi ba naman yung tayo magpatawaran at magkalimutan na lang. Kaya magpatawad at lumimot na hindi na dapat maging isang option sa isang mananampalataya. Dahil ito isang bagay na dapat mong pinapangunan. Kaya walang kasalanan laban sa kapatid ang pwedeng magtagal o pinatatagal. Ang gusto kong sabihin ay ganito, kasalanan mo sa iglesia at o nagkakasala ka sa iglesia, kapag nagkikimpim ka ng galit, hinanakit o sama ng loob sa iba o sa isa't isa. Bakit? Bakit kasalanan mo? Bakit kasalanan mo? Dahil nagiging cause ka para masira ang pagkakaisa ng Diyos. Again, ang task natin, ang assignment natin, sabi ni Pablo, mapanatili. Pagsikapan mo. Ngayon kung tayo ay nagkakasundo, nakikipagpayapa sa isa't isa, tumutulong tayo para mapanatili yung kapayapaan at pagkakaisa sa iglesia. Magpatawag. Sa pantalata, Colossus 3, verse 15, bago ako lumipat sa pangatlong punto. Colossus 3, verse 15 ay nagsasabi ng ganito. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan, kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan, pagpasalamat kayo lagi. Ang dahilan kung bakit tayo, ikaw, ako, tinawag para maging bahagi ng katawan, ay para paghariin ang kapayapaan ni Kristo sa atin. Gusto ni Kristo
Kristo mga kapatid, na habang nabubuhay tayo sa mundo, nararanasan natin ang kapayapaan niya. Ang mundo ay mundo ng kaguluhan niya. Pero ang mga Kristiyano, ang Iglesia, ay dapat ay ang Iglesia dapat nananatiling payapa. At payapa sa isa't isa. At mararanasan lamang natin mo. Kung tayo ay pinag-aarian ni Kristo, nasa ating puso. Wala tayong masusumpong kapayapaan sa mundo. Pero sa Iglesia, makakasumpong tayo ng tunay na kapayapaan. Sa Iglesia, makakaranas tayo ng pag-unawa, pagpapamanhinan, paggalang, pagpaparangal, pagmamahal, pagpapatawad. Yan ang tunay na kapayapaan. Naway maging kasangkapan tayo ng Diyos para patuloy na patibayin yung buklod ng kapayapaan sa pangatlo na dahilan. Ano nga po yung una? Ang sabi natin, bakit dapat nagkakaisa ang Iglesia? Dahil ginawa tayo ng Diyos ay isa. Pangalawa, dahil binuklod tayo ng Kristo ng kapayapaan niya. Ang pangatlo, dahil iniutos sa atin na magkaisa. Verse 3 pa rin, yung unang phrase, pag sumakitan ninyo ang panatili, ang pagkakaisa. Ang pangusap ay nasa inyong utos. Inuutusan tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo na pagsikapan ng mapanatili ang pagkakaisa. Tumanggap tayo ng malaking biyaya sa Diyos, mga kapatid. Ngayon may kapayapaan na tayo sa Diyos. That's a big blessing. Hindi na galit ang Diyos sa atin, hindi na puput ang Diyos sa atin, payapa na tayo sa Diyos. Malaking biyayang tinanggap natin. Ngayon tayo naman, ang pinakikiusapan na gawin ang ating bahagi sa Iglesia. Ingatan yung kapayapaan at pagkakaisa. Ang magagawa naman natin ay pagsikapan ito. Mapanatili. Sa iba't ibang mga salin po ganito siya binanggit sa International Version. Do your best to maintain unity. Do your best. Sa NIV naman, ang sinabi ay, make every effort to keep the unity. Make every effort to keep the unity. Unahin natin yung do your best. Ang sabi, do your best to maintain the unity. Anong ibig sabihin? Ibigay mo ang buo mong makakaya. Give your best. Para mapanatili ang pagkakaisa. Tanong, inabigay mo ba ang best for the sake of unity ng Iglesia? Nasa ganoong pagsisikap ka ba? Na inabigay mo ang buo mong nakakaya. Everything that you can do, yun ang ibig sabihin. Para ingatan, mapanatili, ma-preserve ang pagkakaisa sa Iglesia. As ang sabi, make every effort. Nagsasabi ito ng ating mga pagkilos at pag-iisip ng paraan. Na kahit mahirap, kasi hindi naman talaga madali. Kaya nga utos ay pagsumakitan, pagsikapan, kasi hindi siya madaling utos. Pero kailangan natin pagsikapan, make every effort. Kahit mahirap, kahit minsan, kailangan magsakripisyo at magtiis, gagawin mo alang-alang sa pagkakaisa. Alang-alang sa pagkakaisa. Kahit madalas ikaw ang nag-sacrifice. Kahit madalas ikaw ang nag-atiis. But for the sake of unity, gagawin mo. Hindi para sa iyong sarili. Kasi hindi ito tungkol sa iyong sarili. Ito'y tungkol sa pagkakaisa. Sa labas ng Iglesia, mga kapatid, meron silang ginagawang mga paraan
upang pasundin ng mga tao at magkaisa. Ginagawa nila ang mundo, naglalatag ng maraming mga batas. Ba't ibang mga batas? At merong isang layunin yun para himukin ang kaya ng mga tao na sumunod at magkaisa. Sa gayon magkaisa. Kaya mga hindi susunod, uhulihin, patawan ng nararapat na parusa sa kanila. Parusahan, ikukulong. Hindi naman tayo ganyan sa iglesia. Ngayong hindi susunod ay ikukulong o ulihin. Napansin niyo po ba na hindi batas ang inilatag ni Pablo para himukin ang iglesia magkaisa? Hindi mga batas ang ating kailangan. Huwag natin tutularan ang pamamaraan ng mundo. Hindi natin sila katulad. Ang kailangan natin ay pagsasaayos ng ating mga sarili. Ugali, saloobin, pag-iisip. Magpakadami-dami man ang batas na ilalakad, ngunit hanggat hindi nagbabago o hindi muna magbago ang sarili mo, hindi mo muna pa siyang baguhin ng pag-iisip mo, ugali mo, saloobin mo, baliwala din ang mga batas mo. Kaya nga, bago ang utos sa pagsikapan, sa verse 3, ang sabi ni Pablo, bago yung verse 3, meron munang verse 2. Ang sabi ko sa verse 2, kayong maging mapagpakumbaba, mabait, magsaga, magmahalan, magpaumanhinan, and then, pag sumakita ninyo, mapanatili. Unang-unang ibinanggit ni Pablo, ibinigay ni Pablo, ang mga katangian dapat na pagsikapang taglayin ng bawat mananampalataya upang maabot ang goal na ito. Ang pagkakaisa, ang mapanatili ang pagkakaisa. Hindi maiiwasan minsan na dahil sa ating mga conflict, kung magkakaroon tayo ng mga conflict sa isa't isa, ay magkakaroon tayo ng mga tampuhan. Pero sa tulong ng mga katangian ito, madadaig natin. Dahil may mga pagkakataon, magkakasala ang kapatid sa atin ng paulit-ulit. Lalo na mga bago pang mga mananampalataya. Hindi pa kasi nila alam kung paano. Nasa prosesos pa sila ng pag-aaral kung paano. Kaya kailangan natin ng pagmamahal at pagtsatsaga sa isa't isa. Kapag nasasaktan ang ating pride, doon pumapasok yung kailangan natin ng pagpapakumbaba. Kapag natatrata tayo sa paraang matapang, tinatapangan tayo, sinusungitan tayo, binabagsakan tayo ng ano, doon natin kailangan yung sabi dito, maging mabait. Minsan, nalabis o sobra sila sa atin, sa paraan ng pagkanilang pagtrato sa atin. Pakiramdam natin ay tayo ay lugi. Bakit parang tayo lagi nalabas sa mali at masama? Doon na pasok kailangan natin magpaumanhinan sa isa't isa. Sa susunod po na Sunday, ibibigyan natin ng mas madigin ang pag-aaral at tungkol sa mga bagay na ito. Dahil mayroong part po ang ating pagbubulay nito natin. Hindi madali ang utos. Kaya sabi ni Pablo, make every effort. Sabihin mo nga sa iyong nariyan katabi mo malayo, make every effort. Make every effort. Lahat ng paraan na pwede mong magawa, kapatid, gawin mo para mapanatili yung pagkakaisa. Hindi tayo papayag, hindi yung mangyayari. Kaya kung magkatampuhan man, kapatid, kung meron ka makatampuhan, umisip ka ng paraan. Paano kaya kung makikipag-batino sa kapatid na yun, makikipagkasundo? Kung sa palagay mo hindi umobra yung unang mong tinangkang gawin,
Sa halip ay parang lalong nagalit, ay umisip ka ng ibang pamaraan para ayusin ang iyong kaugnayan sa Kanya. Pag natin nahayaan manatiling sira ang ating mga kaugnayan sa iglesia, lahat tayo ay malalagay sa isang kalagayan maapektuhan ng mga sirang kaugnayan. Apektado tayo. Gawin natin ang lahat ng pagsisikap na pwede natin gawin. Kung hindi umubra isa, umisip ka na pa ng panibago. Kung hindi pa rin umubra, umisip ka pa ng iba. Huwag kang titigil hanggang hindi nagkakaroon ng pag-ayos. Pag natin dadalhin sa labas, sabi ng Biblia, dalhin nyo sa loob na ayusin. Kung talaga tumitindi, dalhin sa mga libo. Ibig ko sabihin na huwag tayong titigil sa pag-iisip ng paraan. Hindi makakabuti para sa iglesia ang mga nananatiling sa Diyos. Unang Korinto sa 7. Ang pagkakaroon ninyo ng usapin sa laban sa isa't isa ay isa ng kabinugan sa inyong pagkakapatiran. Hindi ba mas mabuti? Buhitan niyo po yan. Buksan niyo po ba yung inyong Biblia? Gusto kong buhitan ninyo yung talatang ito. Sige po, buhitan ninyo. Ako po yung nakikiusap at inuutusan kayo at the same time. Unang Korinto sa 7, buhitan niyo po ang sabi niya nito. Ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng kabiguan sa inyong pagkakapatiran. Hindi ba mas mabuting tiisin na lamang ninyo ang pagnanapi at palampasin ang pandaraya sa inyo? Wow! Ano daw? Tiisin, palampasin. Yan ang gagawin natin. Kahit parang pakiramdam mo aping-api ka na. Kasi ang sabi diyan, nabibigo natin ang pagkakapatiran. Nabibigo natin ang iglesia. Kapag tayo ay mayroong mga issue sa isa't isa, mga kapatid, sa mga nanonood, kapag mayroon tayong issue sa isa't isa, sa mga magkakasama sa cell, mga hindi na na-attend, baka may issue, usapin, dalawin, hindi siya makakabuti. Nabibigo natin. Ang sabi, tiisin na lamang ninyo, palampasin na lamang ninyo. Alam niyo po, nag-uumpisa ang away ng kaguluhan kapag pinatulan mo. Sa anumang away o gulo, nag-umpisang lumaki yun dahil pumatol. Merong pumatol. May kung walang papatol, walang awayan. Walang bagulo ang mangyayari. Huwag kang mapatol. Hindi mo dyan sa iyong katabi, huwag kang mapatol. Huwag mapatol, tiis lang, matiisin mo. Kahit mahirap, tiis lang. Hingi ng biyaya sa Diyos. Huwag mapatol. Kung pinagmamalasakitan natin ang tunay ang kapakanan ng iglesia, mas pipiliin natin magtiis na lamang kaysa masira ang pagkakaisa. Nasabi pa ng isa pang talata, Efeso 4:32. Efeso 4:32. Sa halip maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ng Kristo. Ano niyo po tayo hindi karapat-dapat sa pagpapatawad ng Yesus? Tayo hindi karapat-dapat sa pagpapatawad ng Diyos. Pero ba sa atin nagsasabing karapat-dapat na sa pagpapatawad ng Diyos? Wala. Hindi tayo karapat-dapat sa pagpapatawad pero pinatawad tayo. At pagkatapos tayo patawarin, tinanggap tayo. At pagkatapos tayo tanggapin, binigyan tayo ng titulo, ng pangalan, tinawag tayong anak ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat sa lahat ng iyon. Pero iginawad sa iyo.
Ngayon, bakit natin yung pagdamot siya sa isa't isa? Iniisip mo bang hindi siya karapat-dapat sa pagpapatawad mo? Ay, hindi ka rin karapat-dapat ng gano'n. Sino tayo para ipagdamot sa iba ang una nang ibinigay sa atin? Huwag natin i-hold, mga kapatid, ang isang bagay na libre namang ibinigay sa atin ng Diyos. Ay niya't pinapagdamot natin sa isa. Pinatawad ka ng libre, tinanggap ito ng libre. Buhay ni Jesus ang naging kabayaran. Ibigay mo din ito sa nangangailangan. Without demanding anything. Kumisan, bago tayo magpatawad na ganun tayo ng maraming bagay. Kailangan mo nang gawin mo ito, kailangan magpakita ko muna siyang ganito. Hindi ganun. Panghuling talata, bago ako mag-conclude. Unang Korinto, 3:17, nagsasabi ng ganito. Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templo. Iyan, ang iglesia ang tinutukoy. Malaking kasalanan sa iglesia at sa Diyos kung tayo ang naging sahi ng pagkasira at pagkawasak. Alam niyo po, ang Diyos, bakit sinabi dyan na parurusahan ng Diyos? Dahil ang Diyos ay hindi manunood na lamang kung nakikita niyang mayroong nagkukos ng pagkasira, ng pagkakaisa sa iglesia. Babalikan natin yung unang punto, dahil ang Diyos ang gumawa ng pagkakaisa. Ginawa ng Diyos ang iglesia ay isa. Hindi papayag ang Diyos na sisirain ng sino man ang kanyang ginawa. Hindi siya mauupo lamang at manunood lamang. Mahal ang naging kapalit para sa iglesia, buhay ni Kristo. Kaya hindi papayag ang Diyos na mayroon magbawasak nito. Parurusahan ng Diyos. Mga kapatid. Kaya huwag natin sayangin ang isinakripisyo ni Jesus sa iglesia, para sa iglesia. Maging tagapagtingan tayo ng kaloob mo ito. Receive this blessing, this gift. Maging tagapagtingan tayo ng kaloob ng Diyos sa iglesia. At ang katungkulan natin panatilihin ito ay ating pagsasapa. Ibigay ang buong makakaya. Bawat isa sa atin, bawat mananampalataya, bawat miyembro ng iglesia, kung ikaw ay kabilang at naniniwalang kabilang sa hinirang ng Diyos, patungkulan nito. Patungkulan natin na sa ganyang paraan, mapapanatiling na natin ang pagkakaisa sa Diyos. Sa aking pagtatapos, mayroong parehong panawagan si Pablo sa iglesia sa mga taga-Korinto. Unang Korinto, chapter 1, verse 10, nagsasabi ng ganito. Mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Magkaisa kayo sa pananalita, isipan, layunin, upang mawala sa inyo ang pagkapabahan. Ano ang sabi ni Pablo? Upang mawala ang anumang banta ng pagkakabahabahagi, kailangan natin magkaisa sa lahat ng aspeto ng ating buhay at pangbuhay. Pananalita, isipan, layunin, tayo ay magkaisa. At sa gayon, mawawalan daw ang pagkakabahan. Maaaring mahirap ito, mga kapatid. Ngunit kung bawat siya sa atin ay magtatalaga, magsisikap na gawin ito, hindi posible. Sabi nga, walang imposible kung nagkakaisa sama-sama. Ang pagsisikap natin ang panatili ng pagkakaisa ay pagsasakatuparan din natin ng naging panalangin ni Jesus sa Juan chapter 7. Ang sabi niya doon, maging isa silang lahat, sabi ng panalangin ni Jesus. Maging isa silang lahat, Ama, kung paano ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman, maging isa sila sa ating pagmaniwala sa iyo. Kahit sa panalangin ay inabot tayo ni Jesus ng Panginoon. Ipinanalangin ng Jesus ng Panginoon ang pagkakaisa ng iglesia.
ang kapakanan ng iglesia ang iniisip ni Jesus. Bago pa man siya dumako sa pagdurusa at pagkapako sa krus, iniisip din namin iglesia. Mga kapatid, hindi lang natin na isang sa katuparan ng panalangin ni Jesus, nabibigyan pa natin ng lugod ang Diyos kung tayo na natili nagkakaisa. Panghuli at pangwakas kong talata, Marcos 10:9. Ito yung talata po na ginagamit sa mga mag-asawa o sa kasalan. Ang sabi doon, Marcos 10:9, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalay ng tao. Sa ibang salin, therefore, what God has united and joined together, man must not separate. Ito yung salita ng Panginoon. Utos na ibinibigay sa atin. We as a church, katungkulan natin na ingatan, panatilihin, i-preserve kung ano ang ginawa ng Diyos. At walang sino man sa atin na may karapatan na sirain ang masasama. Sana inaakay ko po kayo, nahikayat ko kayo sa pamanhid na ito ni Panginoon na mapanatilit natin ang pagkakaisa sa Diyos. Ito ang ating ikurso at kalulutan tayo ng Panginoon. Tayo kayo manalangin. Panginoon, humihi kami ng tawad sa iyo kung sa mga nakalipas natin, hindi ito naging totoo sa akin. Maaaring tahimik, maaaring may katahimikan. Ngunit ang katahimikan na hindi talaga nangangahulugang merong kapayapaan at pagkakaisa. Humihi kami ng biyaya na dumalo sa buhay ng bawat isa sa kami. Tulungan niyo po kami, Panginoon, lalo na sa mga nahihirapang mga kapatid, magpatawad sa mga may issue sa isa't isa. Kung ano mang mga problema sa relasyon ng isa't isa. Panginoon, tulungan niyo po magkaayos at patawaran, magtanggapan, mag-unawa. Alang-alang sa pagkakaisa ng Iglesia at bilang pagkilala, paggalang namin sa iyong ginawa at ibinigay para sa Diyos. Tulungan niyo po kami, Panginoon, magawa ito, mapagsikapan ito, maibigay, pwede namin maibigay, best, meron kami. Pagsikapan namin lahat. At lahat kami, Panginoon, ay magkakaisa. Magiging isa ang aming mga tunay, ang isang aming nais na natin. Makakaasa kami, Panginoon, kung ganoon ang aming kalagayan. Makakaasa kami ng isang resulta na matagumpay. Lahat kami ay magdiriwang, magpupuhos. Salamat po sa mga salita. Salamat sa mga paalala. Salamat sa iyong binigay niyo. Tinatanggap po namin ang lahat ng ito ng maluwag sa aming mga puso. Nais pa namin ang iyong Espiritu ang patuloy na pagturo nito sa amin ay pamuhin namin ang lahat ng ito hanggang marating namin ang ganap na pagkakaisa. Sa inyo po lahat ng kapurihan, karangalan ka natin sa pangalan po namin.